Good morning mga ka-Warmville Philippines, mga ka-agri, mga ka-tebulats. Dito tayo sa LIK Farm sa Lipa, Batangas. Yan, nakikita natin yung mga staff ni Kuya Leo. Kasama natin din si Konsihal Randy Maloles. Yan, malimit natin yung kasama dito sa Batangas. At nag-a-assist sa paggagawa nitong experimental bed. So initially vermiculture muna itong kanilang gagawin kasi malaki yung farm, so kailangan nila ng madaming production ng vermicast. So initially magpapadami muna sila ng bulate, and after 3 months ay madami na silang worm bed. So mga ka-Warmville Philippines, napakasimple lang. Ginaklot muna ulit tayo ang ginamit natin, at ngayon ay naglagay tayo ng tinadtad na saha ng saging. Yan. So gaano ba kadami ulit ang saha ng saging natin na ilalagay dito? Usually mga 3 to 4 inches to, no, mga ka-Warmville Philippines. So ilalagay natin yan. Ang logic dito magitong bahay ng mga bulate later on, no, mga Warmville Philippines. Yan. So marami din sila dito available na pagkain sa bulate. At yan ay makikita nyo, marami sila ditong manok, meron din ditong babuyan, and marami din ditong source ng tain ng baka at saka tain ng kabayo at kambing. Yan mga ka-Warmville Philippines. So yan, dami nila doon tinadtad na na nasahan ng saging. Pinrepair talaga nila to. Yan. So hindi natin pinahihirapan ang buhay ng mga farmers, mga Warmville Philippines, no? So sa simpleng ganito lamang na technology ay set up na ang ating worm bed. Imagine, no, hindi ka pa uubos dito ng 30 minuto. Pero ito ay, ulitin natin, Konsi, ito ay vermiculture, no? Kasi pag vermicomposting, marami tayong parameters na kailangan i-consider. Yan, pag vermicomposting. Kaya vermiculture, yan, makita mo under the tree, no? Under the tree, mga Warmville Philippines. Ang logic nito, natural ang kanyang environment. Yan ang gusto ng mga bulate. At napakaganda dito kay Kuya Leo sa LIK Farm. Yan, napakaganda ng kanyang mga puno dito ng ng acacia. Maliwalas. So pinili itong lugar na ito, una dahil hindi ito binabaha. Pangalawa, malamig. Imagine 11:30 na pero ganito yung kanyang lamig ng lugar, hindi masyadong naiinitan, no, tamang-tama lang. Yan mga Warmville Philippines. So almost tapos na ang kanilang unang worm bed, no? At lalagyan namin to ng 5 kilong bulate. Yan, mga ka-Warmville Philippines. Diba, ang bilis-bilis? So, saan ka pa? So, ito yung teknolohiya na napakamura lang. So, ito ay, ang tawag natin dito usually ay 4 months technology, no? At ito ay akma sa lahat ng mga farmer na gustong magsimula ng kanilang vermiculture and vermicomposting business, no? Well, ito naman mga ka-Warmville Philippines ay para sa paggawa ng organic fertilizer nila na kailangan nila dito sa kanilang 1 hektaryang farm. Diba, napakabilis, ang bilis i-set up. So hindi mo na kailangan pang maglagay ng simento o yung halaga niya, mga ka-Warmville Philippines, lang, kung bibili ka ng tela, around 25 to 30 pesos lang yung tela per yard. Ngayon, tali ka lang, and then peg, yan lang naman yung cost. So labor lang naman, and mabilis.
So kung masira ito, pag yan ay nasa baba, well, masisira yan ng konti dahil gawa ng mga langgam. Kung nagagamit pa ay pwede naman hanggang 1 taon. No, usually yung iba tumatagal ng 2 taon kasi maingat sila doon sa kanilang mga tela. So kahit mabutas-butas yung tela, okay lang yan, walang problema. Ang importante mga Hornbill Philippines ay yung laman doon sa loob. So kasi syempre yun yung importante kung ano yung nandoon sa loob ng ating worm bed. Yan, saganad sila dito sa sahan ng saging kasi bumagyo. Kaya yan, marami silang sahan ng saging. Okay na yan, kuya. Next natin ay tain naman tayo ng baboy, no. Yan. So yung aming gagamitin dito mga Hornbill Philippines na tain ng baboy ay old stock, no. Ibig sabihin more than 2 months na tong tain ng baboy na ito at ito ay nainita, naarawan, naulanan, no, yan, at well, napuntahan na rin siguro ng mga ibang bulate kung meron ditong presence ng ibang manure worm na napuntahan na rin. Ang importante meron tayong compost na pansimula at hindi mo na binili. Maganda kasi yun para natural yung environment agad ng mga bulate. So sinasimulate lang natin mga Hornbill Philippines yung natural na bahay ng mga bulate na ito. So madali lang, si Konsehal ay parang si Konsehal tumatanda na. Hindi na tawid ang paggawa. Papagalitan ko yan eh. Kita na yung tela eh. Hindi, kita naman yan. Pag iniangat mo dyan, hindi na yan. Ang liko sa kanya yung konti ng kawayan. Yan, di, ang ganda. Di ba? Square, rectangle na rectangle. Yan, kasama din natin si Paring Onek. Yan, si Paring Onek na yan laman yan ng aking laman na yan ng Southern Tagalog at saka Bicol region. Mahusay na rin yung magpadala. Kung kayo magpapadala sa barko, mahusay na rin yan. Siya po yung nag-aasikaso ng mga padalang bulate sa mga barko. Kaya kung gusto niyo po, ay pwede niyo rin po siya i-contact. Para kung kayo po yung magpapadala sa mga inter-island deliveries, yan, kayang-kaya na po niya yan. Wag lang po sa abroad kasi gawa ng wala yung bigote, baka yan kung anong gawin dyan ng mga taga ibang bansa. Sa Marawi. Yun, sa Marawi. Grabe pare, marami kang kamukha doon. Hindi ka mapapatay doon sa Marawi. Hindi mababait po ang mga taga Marawi. Taga dyan po yung iba po namin kamag-anakan. So, shoutout po sa Kagas Clan sa Marawi. Saka po sa Davao. Ayan. Kamusta po kay Governor Kagas? Yan ang ating pong napakabait na gobernadora ng Davao del Sur. So, hindi pa tumagal si Kuya ng mga 10 minuto. Almost done na siya sa paggawa ng bed. Di ba Kuya ang bilis? So kayang-kaya nyo na yung paggawa ng multiple bed Ang bilis-bilis. Malamang-lamang syempre, lang yan testing lang. Pupuliduhin nila yan, di mapagalitan sila. And then lalagyan po ito ng takip mga Hornbill Philippines kasi kailangan po natin ng dagdag na shade dito sa ibabaw. Marami naman sila ditong net, so net yung kanilang gagamitin dito.
So pag vermicomposting kayo mga Warrenville Philippines, importante na may bubong, no? So hindi ganito ha. Pag vermicomposting hindi po ganito, no? Kayo ganyan, hindi open. Kasi syempre pag umulan, ang inyong worm bed mababasa, tatagas yung nutrient. So ang ating vermicast ay kailangan pa nating i-fortify. So para less fortification ng inyong vermicast, kailangan nating lagyan ng bubong. Pero ito pong ating paraan ito ay pagpaparami lang ng bulate. Kaya ito po ay open. Dahil ang kailangan natin dito ay natural na patak ng ulan. Kasi pag pumatak po ang ulan mga Warrenville Philippines, yan. Siyempre malamig, anong gagawin mo? Si Consi pag malamig, naghahanap yan. Nag-chicks yan. Gusto niya magparami May lahi din yan no? Na African Nightcrawler. Kakulay ng African Nightcrawler. Kakulay. Ayan. Actually mga ka-Warrenville Philippines, sa gabi gumagapang ang mga bulate. At yung bulate ni Konsehal ay talaga African Nightcrawler din yan. Huwag po kayo magalala at si paring Nico po ay yan. Hindi lang po yan African Nightcrawler. Yan po ay barkadang lumbricus. Yung bilog na bulate. Talagang bumubutas yan ng lupa Pang hotdog? Oo, parang Kaya ang anak po niya na 18 na Kaya napakasarap. Oo. So yan mga Warrenville Philippines, napakadali lang po ng paggawa. Kayang-kaya nyo po to. At alam ko po na hindi po kayo mahihirapan. Maraming salamat po. God bless us all.